napakasarap magpuri sa Panginoon. Naramdaman niyo po ba kung gaano kasarap magpuri sa Panginoon? Kung paano kasarap na yung bang talagang pag nagpupuri ka, talagang halos ibigay mo na yun. Sabi nga, todo na yan. Talagang andun na, nagkakanta. Andun na ako dito. Pero pag gusto ko talagang kahit sabihin pa natin na walang boses, pero pagka nagpupuri tayo sa Panginoon, ramdamin natin yung talagang pagpupuri sa Kanya. Sabi nga, kasambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Sabi ka sa natin kanina, mula pa doon sa umpisa ng kinanta natin kanina ba, ang umawit at magpuri, sumamba, ang tamang binibigay lang natin yung pag-ibig natin sa Kanya. Tapos sabi diba, sisigaw ang buong mundo, pupurihin siya. Apang natin, kasi, bakit po? Because God deserves all our glory. Deserve po ang Panginoon na tanggapin po lahat ng papurit para salamat natin. Kanina, iaano ko lang po ng kaunti yung itinuro po ni Pastor kanina umaga para po dun sa mga hindi nakarating. Napakaganda po ng turo ni Pastor. Dudugtong ko lang po. Itinuro niya po ang tungkol sa salvation. Na ito po yung isa sa pinakamaganda, pinakamahalaga sa buhay ng isang tao. Makamtan daw po natin ang lahat, kayamanan, maging famous ka man dyan, maging ikaw na yung pinakamaganda, ikaw na yung pinakamayaman, lahat na nasa sayo. Sabi nga, kung wala ka namang salvation, ang buhay mo ay meaningless. Wala daw saysay ang buhay ng isang tao kung wala siyang salvation. Kasi di ba, makuha mo man lahat, tapos ang katawan mo naman, papunta naman sa impyerno. Ibig sabihin, dito ka lang gumanda, dito ka lang yumaman, dito ka lang lumakas. Pero pagdating na after sa kabilang buhay, ang punta rin pala sa impyerno, walang meaningless, kumbaga. At ang sabi po niya, na yung salvation na ibinigay niya, sabi niya, di ba lagi sinasabi, maniwala ka sa gospel. Pinaniwala din po yung tungkol sa gospel. Ano yung gospel? Kasi marami po nasabi sa atin, sige, Christian ka. May mismong magbuting balita, hindi alam. Paano po natin i-share kung pag sabi, ano ba sinashare nyo? Ano ba para ba magkaroon ng salvation? Ano ba kailangan? Yung mismo, kasi may mabuting balita, may magandang balita ang Diyos para sa atin, ang kaligtasan, o ano po yung gospel, kasi yung gospel, ano po yun? Yung po yung kailangan lamang po, para magkaroon ng salvation ng isang tao, kailangan maniwala po sa gospel. Yung gospel po, yung po yung hindi po yung sabihin, naniniwala naman ako kay Jesus Ano ba si Jesus? Siya yung Panginoon, siya yung ganito, siya yung nakapagpagaling siya. Ganito ang lang paniniwala natin. Ang kailangan po natin paniwalaan dahil sinabi po sabi po doon na ang salvation lang daw po ang kailangan nating tanggapin. Sabi po, salvation is to be found through Him alone. Sa Kanya lang po natin makukuha ang salvation. Yung pong gospel, ang meaning po nun, yun po yung mabuting balita na paniniwala natin na si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan and after 3 days, muli siyang nabuhay. Yun po yung gospel, yun po yung salvation na paniniwalaan po natin. Hindi po tayo nagkakaroon ng salvation through our works. Na nagpakabuti kasi ako, nagpagaling kasi ako ng ganito. Pero po kasi tayo mga maririnig na mga katuruan na pag sinabi, kasi magkakaroon ako ng kaligtasan kasi nagpagaling naman ako Nagpaano naman ako ng isang mga pamilya dyan na dapat mag-broke na Pero dahil sa turo ko, nagkaroon sila ng salvation. May mga katuruan pong ganon, pero may isa lamang po ang sinabi sa Biblia na magkakaroon po tayo ng salvation kung paniniwalaan natin ang mabuting balita. At ang mabuting balita po, yun po ay yung si Jesus ay namatay nang dahil sa ating mga kasalanan at muling nabuhay sa ikatlong araw.
Pag yun po ang ating pinaniwalaan, after po nun, alam na po natin na magkakaroon tayo ng salvation, and through that salvation, doon na po magkakaroon ng pagsunod yung ating mga action, yung ating mga pagsunod sa Kanya. Kaya yung po salvation natin is not through by our works po. Hindi po dahil sa nagtrabaho tayo, hindi po dahil sa kumanta tayo dito sa harapan, hindi po dahil tayo ay nagboluntaryo diyan, hindi po tayo ay dahil sa nagbigay ng tithes na malaki, kung hindi dahil lamang po sa paniniwala natin sa Panginoon na Siya ay namatay nang dahil sa kasalanan ko, dahil sa kasalanan mo, dahil sa kasalanan ng ating lahat. Kaya po, kung tayo po ay totoong nagkaroon na ng salvation, ngayon po siguro, dahil sa salvation na ito na natanggap natin, deserving po ang Panginoon. Katulad po ng kinanta natin, deserving po ang Panginoon na tanggapin po lahat ng kapurihan na atin. Sabi po, hindi naman po natin papupurihan lamang po ang Panginoon through yung kapag lamang po maganda ang ating mga sitwasyon. Sabi pa, giving God the glory no matter what we are facing. In spite and despite of everything po, anumang po sitwasyon natin, we have to glorify our living God. Kasi binigyan niya po tayo ng kaligtasan. Ang pagpupuri po sa Panginoon, katulad po ng pagpupuri natin, praise. Ano ba ang ano natin sa praise? Ano ba tayo nagpupuri sa Panginoon? Sabi po sa Pahayag 4:11, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. At ayon sa iyong kagustuhan, sila nilalang mo at pinili. Katulad po ng ating kinanta, kailangan po karapat-dapat po ang ating Panginoong Diyos na papurihan, tumanggap ng paggalang, ng honor, at ng kapangyarihan dahil siya po ang lumalang sa atin. Sa lahat ng bagay, siya po ang kailangan. Kaya yung pagpupuri natin, yung pag-praise po natin sa Panginoon, kailangan po, alam po natin, kasi marami po na, minsan, pagpupuri po tayo, pag hindi po natin gusto yung nasa harapan, pag hindi po natin gusto yung kanta, pag hindi po natin, or kaya nasa gusto kang lugar tayo, hindi po natin mapila. Ibig sabihin po, pag hindi po natin mapil yun, ang pinuntahan po natin doon, hindi po ang Panginoon. Ang pinuntahan po natin para makarinig tayo ng magandang boses, o makagandang yung magandang tugtog, yung makabagong tugtog, pag makalumang tugtog na, ayaw na po natin. Ano ba yan? Himno? Makaluma? Hindi ako bagay dyan. Parang ganun po, pero kung totoo po ang Diyos ang gusto natin kapurihan, kung totoo po ang Diyos ang gusto natin harapin, pagtungtong natin sa kanyang tahanan, dapat po nakaredy yung puso natin. Kailangan po pagpasok pa lang natin sa simbahan, Lord, narito ako, magpupuri ako sa iyo. Ano man ang nasa paligid ko, ano man ang hindi ko ba gusto ang nasa harapan ko. Kailangan po, ang titinan natin ang Diyos. Kailangan po ang pagpuri po natin manggagaling sa puso natin. Marami naman po sa atin magpupuri, nagkakanda puri-puri ng iba, siya naman po nakaganyan lang. Ano kaya iniisip na itong tao ito? Pwede pa kayo, pwede na po siya nagpupuri ng, pwede po yung nasa loob niya. Kaya po, ang lahat po, babalik po tayo, motivation po ng pagpupuri natin. Kailangan po nasa puso po natin ang ating pagpupuri sa Panginoon. Praise. Pagpupuri po, praise. Ano po ba ang praise? It is an act of our will that flows out of an awe and reverence for our Creator po. Ito po yung act po natin, kaya parang nag-praise po tayo, alam po natin na hinahangaan po natin ang Panginoon. Iginagalang po niya, lumalabas po ito sa ating mga aksyon. Kaya parang nag-praise po tayo, halos nagkakanda-iyak na po tayo sa Panginoon kung talaga po ang puso natin ay totoo po nagpupuri sa Kanya. Sabi po yung praise gives glory to God and open us up to a deeper union with God. Kaya po ba, hindi po natin napapansin na kapag po talagang ano na tayo sa pinaka-climax na nagpupuri na po tayo, nararamdaman na po natin. Nararamdaman niyo po ba? Na kapag po tayo nagpupuri sa Panginoon, pag kumakanta tayo sa Panginoon, nararamdaman niyo po ba yung niyayakap kayo ng Panginoon? Yung halos dinuduyan kayo, yung halos pinsan ka matitipal mo na kagaganyan, hindi mo lang parang ang sarap-sarap na halos nararamdaman mo, yakap-yakap ka ng Panginoon. Kasi wag po tayo titingin sa mga kabi-kabila natin kasi hindi po natin mararamdaman. Madi-disturb po tayo.
Pero kung tayo po nakapokus sa Panginoon, sentro natin sa Kanya yung oras na nagpupuri tayo, wala tayong iisipin na iba, alam niyo, mararamdaman niyo po yan eh. Yung parang dinuduyan kayo, yung parang yakap-yakap kayo na kahit na, yung parang kagalina kahit ng umaga, ang init-init na talaga, parang sabi ko, ano to, ang init, tagang basang-basa na yung buong katawan ko. Tagang sabi ko, hindi ako tigil na mag-pray sa'yo. Isisigaw ko kahit wala na akong boses. Tagang mararamdaman mo yung, kahit na sabihin pang hapon yan, hindi ko masyado naiintindihan yung kalahati ng kata, pero hindi naman yun eh. Yung presensya ng Panginoon. Habang nag-iinit ka, habang nararamdaman mo iyayakap ka ng Panginoon, kaya sabi, di ba, dapat yung deeper union with God. Sabi, it turns our attention off to our problems and on the nature of the character of God Himself. Kasi kapag tayo po nagpupuri, ano po yun? Nawawala po yung sa isip natin yung problema. Dapat po talaga nawawala. Yung bang isentro natin sa Kanya kung ano man yung bit natin mga problema, pero pag tayo sa nagpuri tayo sa Kanya, kailangan po yung nawawala na. Magsentro ka na sa Panginoon at doon po magiging on po yung nature. Doon po natin mararamdaman yung talagang karakter ng Panginoon kung sino siya. Kayo mga masasabi niyo siya na parang hindi pa nararamdaman yung pagyakap ng Panginoon kasi hindi po makapag-praise and worship ng ayos sa Panginoon. Maraming mga basura sa utak. Ayaw tanggalin yung mga basura bago magkanta, bago magpuri sa Panginoon. Dapat tinatanggal po lahat yan. Para yung puso mo nakasentro sa Kanya, makakaawit ka, malalaman mo yung totoong meaning ng kinakanta mo. Mararamdaman mo yung bawat isang meaning sa kataganon, papasok po sa puso natin yun. At ang sabi po, ito po daw yung ating ultimate destiny. Kasi malalaman po natin, bakit po ultimate destiny? Sa paraan po ng pagpupuri natin, doon po natin malalaman kung totoong may relasyon tayo sa Panginoon. Kapag po habang nagpupuri tayo, para tayong walang gana, ibig sabihin po nun, malayo po yung relasyon natin o yung relasyon po natin sa Panginoon, nabobrok na po, nawawala na po. Kaya po hindi tayo makapagpuri sa Kanya ng maayos. Sabi natin, spite and despite, kahit anong kilalalagyan mo nung bago ka nagpunta rito, isentro mo sa Kanya yan. Pag hindi mo naramdaman yung totoong pagpupuri sa Kanya, kaya raw po ito ay ultimate destiny natin. Malalaman po natin yan habang nag-praise po tayo kung nasa amin pa po ang presensya ng Panginoon o nalalayo na po tayo. Nawawala na po tayo ng ganong pagpuri sa Kanya. Kahit saan lugar po, hindi lamang po rito. Kahit nasa bahay ka, magpupuri ka sa Panginoon. Kahit nasa lugar ka, magpupuri ka sa Panginoon. Hindi lamang po sinabi ang pagpupuri, dito lamang po sa harapan. Sabi po sa Pilipos 2:10-11, ano pa ang lahat ng nilalang nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninitlihod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Kristo Jesus ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Darating po ang time na, ikaw po natin ito mamaya, darating po ang time na sa muling pagkabalik po ng Panginoon, ang lahat po ng nilalang ay luluhod sa Kanyang harapan. At kikilalanin siya muli. Kikilalanin siya na siya, ang Jesucristo, ang Panginoon. Sabi po, tayo po, halimbawa, ilan po mga pangalan niyo? May mga alias-alias po kayo. Ang tatawag sa AKA, also known as, sino pa maraming alias dito? Ano po alias-alias natin? Marami po. Ilan po alias mo? May buong Apat? Dami. Meron kang mas lalago pa sa kanya. Dami ha. Ilan po alias nyo? Ako, ano ata? Ako may Marie, may Ochi, may Chi. Tatlo? Pero bakit ako ng Cherry? Wow, Cherry. Di bagay. Marami po tayong alias-alias eh. Pero alam niyo po ba kung sino pinakamaraming alias? At pinakamaraming pangalan, at pinakamaraming title. Yan po. Alam niyo po kung sino? Amen po. Siya po ang pinakamaraming. More than 100 po. Nasa 200. May nakita ko sa internet 200 plus ang kanyang name, alias at title po. Kaya po dito lang po sa Pilipos na to, ilan po natin. Ilan na po kaya ang minatawag natin sa Panginoon?
Tinawag din po siyang Jesus. Tinawag din siyang Kristo. Tinawag din siyang Panginoon. Minsan pinagsasabay-sabay pa po natin yan. Panginoong Heso Kristo. Tatlo agad ang tawag. Yung po Jesus, ang tawag po rito ay tagapagligtas po. Jesus. Sabi po sa Mateo 1:21, manganganak siya na isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Si Jesus po, siya po ay tagapagligtas. Yung Kristo naman po, sabi po sa Isaiah 9:6, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo at makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Ito naman po, makita na natin na napakarami pa rin na tinawag sa kanya. At sinabi po, ipanganganak. Ibig sabihin po, noong time na to, hindi pa po ipinanganganak si Jesus. Kasi nasa Isaiah pa lang po ito. Sabi po sa Marcos 6. Ayun po. Sa yung Panginoon naman po, kanina, sabi po sa Old Testament po, yung pong Panginoon, ang tawag, ano po sa Old Testament is Jehovah. Isa po ito sa mga pangalan ng Panginoon, kaya po si Jesus, tinatawag sa ating Jehovah, siya po ay isang katunayan na si Jesus po ay Diyos. Yung Panginoon po, meron pa po isang tawag ito, tinatawag din po itong amo. Kasi ang Panginoon, siyempre tayo po sa natural natin, may mga, sa atin po, sa mga bahay, kung may kasama tayo, di ba, ang tawag minsan doon, kapulaw, tapos may amo. Sabihin, may amo, may Panginoon. Sabihin, may tagapamahala. Ngayon po, dito po nakikita ang karakter po ng Panginoon, na siya po lahat-lahat. Kaya po sa ating kinanta kanina, He deserves all the glory kasi lahat po ng karakter na ito ay nasa sa Kanya po. Sabi po tayo po sa buhay po natin, sa kanila po natin, di ba? God do so many miracles. Marami pong ginawang miracle ang Panginoon. Isa po sa miracle na ngayon ang ating pag-aaralan. Tayo po ba minsan sa buhay natin na naranasan na po ba natin magutom? Magkaroon ng problema? Magkaroon ng sakit, yung malubhang sakit, katulad nga ng prayer meeting natin kaganina, na lahat tayo nadapuan ng mga sakit na yun. Yan po yung atake ng kalaban sa atin, physical na katawan. Kapag kung mainit tayo sa spiritual, titirahin naman tayo sa physical. Pagka naman tayo sa physical na natin, pagka malusog naman yung physical natin, spiritual naman ang titirahin sa atin. Kasi malusog tayo, maano yung katawan natin, maalwan, lalaboy tayo na lalaboy. Pagkatapos nun, yung physical, yung spiritual natin, babagsak. Kaya kung alin sa dalawa lang po na yun. Pagka po tayo maraming mga problema, katulad po niyan, pag marami tayong yung mga nagkakasakit po tayo, hopeless po tayo, nakakaramdam tayo ng gano'n. Hopeless, kalungkutan, fear, yung sobrang galit, minsan sa sobrang hirap na ng buhay natin, nagagalit na tayo. Ano ba to? Bakit ganito? Bakit ganyan? Na nararamdaman natin, Lord, ang layo-layo mo na ba sa akin? Hindi mo na ba ako nilalapitan? Minsan nakakaramdam po tayo ng gano'n eh. Na sa sobrang hirap po natin, ay nararamdaman natin parang layo ng Panginoon sa akin, parang hindi ko na maramdaman na sitabi ko siya. Dito po sa pag-aaralan natin ngayon, makikita po natin dito kung paano po ang ginawa ng Panginoon sa mga taong nangangailangan sa Kanya. Sabi po sa Marcos 6:30-33, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumating at umalis. Ano pa't hindi na makuha kumain ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Kaya sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na poon upang malayo sa karamihan at makapagpahinga tayo ng kaunti. Umalis silang mula ng bangka at nagpunta sa isang ilang na dao. Ngunit marami nakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Dito po makikita po natin dito na sinundan po si Jesus na maraming tao. Yung pong mga disipulo niya,
na nag-evangelize po sa ibang lugar, nung dumating na po siya sa Panginoon, gusto po nila mag-report. Sabi nila, mag-report na kami kay Jesus kung ano yung ginawa namin mag-evangelize kasi kami. Ngayon, pagdating po nila ron, inabutan nila na napakaraming tao. Sa sobrang dami ng tao, hindi nila agad masabi sa Panginoon yung anong report nila. Lord, ang dami namin nakuha ang kaluluwang ganito, ganyan. Hindi nila maano. Nakita nila ng Panginoon na sobrang pagod din yung mga alagad niya. Kaya sabi ng Panginoon, sige, ano muna tayo, sa sobrang, alam ko naman pagod na kayo. Napakabuti ng Panginoon, di ba? Pag alam po niya na napapagod na tayo, minsan sa dami ng trabaho natin sa gawain sa church, minsan nakala natin tayo ay laging pagod na pagod. Hindi natin maramdaman na ang Panginoon nag-care po sa atin. Katulad po ng ginawa na rito na sabi niya, sige, punta muna tayo sa isang lugar sa kabilang pampang, sabi ng gano'n. At para makapagpahinga po tayo. Kaya po, nagpunta po sila doon po sa malapit na lawa ng Bethsaida. Tapos po, nung pagdating po na doon, ang nakita kami nila doon, nalaman ng mga tao na may nakakita sa kanila, napalipat sila ng kabilang lugar. Kaya ang nangyari din doon, sinalubong din sila, napakarami pa ng tao. Imbis na makapagpahinga po ang Panginoon ng time na yun at yung mga alagad, hindi rin po sila nakapagpahinga kasi nung nakita po ng mga tao sa kabila na parating sila, sinalubong din po sila. Sabi po sa 34:38, paglungsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila sapagkat para sila mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nakita po ni Jesus na pagdating niya po doon, napakarami po rin pong tao at nahabag po ang Panginoon sa kanya dahil po para po sila mga tupang walang pastol. Nang dapit hapon na lumapit sa kanya ang mga alagad at nagsabi, ilangan po ako na ito at malapit na lumubog ang araw. Kung makikita po natin dito, ang Panginoon po nahabag pag yung marami pong mga tupa na parang walang pastol. Gusto po ng Panginoon turuan ang lahat ng tao. Hindi po na may pili ang Panginoon. Gusto po niya lahat maturuan po na kahit po siya pagod na, kahit po siya wala kapahingahan, kahit po na makakagaling po din sa atin. Na kahit po tayo may kapaguran na, pero pag nakakita po tayo ng mga kaluluwang kailangan nating mag-evangelize po tayo. Minsan po dumarating sa puntong, kapagod na ako eh. Di ba nila kaya mag-evangelize sa kanila? Pero minsan kailangan po natin to kasi ang Panginoon po at ang mga alagad niya hindi po nagpahinga. Sabi po, walang karapatan magpahinga. Pero ay po, kasama po natin ang Panginoon dito. Sabi po nung time na to, nung kaya po nang dapat hapon na, nakita po nila na ilang po yung lugar, yung pook na yon. At ang sabi po, payaunin na po ninyo ang mga tao sa karadinal para upang makabili ng pagkain. Inutusan po ng alagad si Jesus na yung pong kailangan ng mga tao ay yung pong ialis sa kanila sa Panginoon yung responsibility. At pansin natin ito Panginoon kasi kailangan nilang kumain eh. Pero makikita po natin ang sagot ng Panginoon dito. Napakabuti po ng Panginoon. Hindi po siya lumatakas sa responsibilidad. Sabi po niya, ngunit sinabi niya, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Bibili po ba kami ng halagang 200 denaryo tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad. Ilan ba ang dala niyong tinapay? Tignan nga ninyo, wika niya. Pagkatapos tignan ng kanyang sinabi, 5 po at 2 isda. Alam po kasi ng alagad na hindi kakasa po yung kahit bumili po ng sa halagang 200 denaryong tinapay, hindi pa rin po kakasa sa sobrang dami. Kasi po umabot po ng 5,000 tao yung gustong makarinig sa salita ng Panginoon. Kaya alam po nila na hindi kakasa po yung hindi po kakasa yung 200 denaryo. Dito po makikita po natin, sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryo tinapay ang bilhin ay di sa sapat para makakain ng tika-kaunti ang mga tao. Dito po ano po makikita natin dito? Na nawawalan po ng pag-asa ang alagad.
Yung bang nagkakaroon na ito, nakaface po sila sa isang problema. Kasama na po nila ang Panginoon, pero nawawalan pa rin po sila ng pag-asa. Wala po silang pananampalataya mismo doon sa Panginoon. Kasama na ang Panginoon, pero ang pananampalataya nawawala po. Sabi po sa 5:10, sumanaw si Jesus at nakita yung dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga tao ito? Tignan po natin yung sa 6. Sinabi niya ito upang subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Tignan po natin. Tinanong po, sinubok po ng Panginoon si Felipe. Alam naman po niya yung gagawin niya, pero sinabi, saan tayo bibili ng tinapay para makakain ng mga to? Ang kailan po, sinusubukan po tayo kung hanggang saan po yung pananampalataya natin. Sabi po ni Felipe, kahit na po halagang 200 denaryo ang tinapay, ang bilhin siya sa makakain ng pagkakaunti ang mga tao. Sinabi na isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po itong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at nasibada at 2 isda, ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao. Dito po makikita po natin, ang Diyos po ang dumalang ng lahat ng bagay. Pero kung titignan po natin dito, ginamit po ng Panginoon, ito po kasi diba, mayroon po yung batang maliit. Isa pong batang lalaki yung may dalang 5 tinapay. Ito po ginamit po ito ng Panginoon para mapakain ang 50,000 tao. Kung titignan po natin sa buhay natin, minsan sa paghahandog lang po natin, sabihin natin, doon kasi ang dami ko problema, ang dami ko ano. Kung tutusin po sa buhay natin, hindi naman kailangan ng Panginoon ang mga handog natin. Pero, ginagamit niya po ito para tingnan po yung pananampalataya natin. Kung tutusin itong bata ito, pwede niya po sabihin sa Panginoon, ikaw na Diyos, na lumala ng buong langit lupa, kukuhain po yung pagkain na nasa akin. Itong 2 tinapay na lang na ito na nasa akin, kukuhain mo pa. Pwede sabihin po ng bata yun sa kanya eh. Pero hindi po, ibinigay po ng bata sa kanya. Kung ano yung meron sa kanya, ibinigay niya po sa Panginoon. Ibinigay niya po dun sa lumikha. Nilikha ng Panginoon yung tinapay, yung isda, na nandun ngayon sa batang lalaki. Pero, sinubukan po ng Panginoon na gamitin yon para saan po? Para sa 5,000 kaluluwa. Nakikita po ba natin yung nais ng Panginoon ay parating sa atin dito? Yung pong napakaliit sa atin, hindi lamang po handog, hindi po natin pag-uusapan ng pera dito. Kung ano man po yung binigay sa atin ng Panginoon na talento. May talento ka dyan, may pera ka dyan, may kayamanan ka dyan, marunong ka kumanta, marunong ka sumayaw. Sinabi ng Panginoon, gamitin mo sa akin. Maliit na bata po yung sila ang pinuhaan. Ibig sabihin po, pag maliit na bata yung pinuhaan, hindi po professional yun. Kung titignan po natin sa mga mag-aawit, hindi po kumuha ang Panginoon ng professional na singer. Kung sa dancer po, hindi po kumuha ang Panginoon sa professional na dancer. Sa isang batang lalaki, doon po siya kumuha ng isang bagay para gamitin sa pag-evangelize po. Ganun din po sa atin. Ang Panginoon po hihingin po kung ano po ibinigay niya sa atin. Nag-create po ang Panginoon sa iyo, maganda boses mo, gamitin mo sa Panginoon. Ibalik mo sa Panginoon. Binigyan ka ng Panginoon ng gantong lakas, ng gantong talento, ng gantong kakayanan, o binigyan ka ng Panginoon kung makakayanan mo magbalik ng handog sa Kanya, ibigay mo, ibalik natin. Kasi gagamitin ng Panginoon yan sa mga kaluluwa. Sabi po rito, kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao, gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggang gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga agad, tipunin ninyo ang lumapis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 balakon. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus
Nalalapit ang mga tao at pilit siya kukunin upang gawing hari, kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa Roland. Nung after po na makita ng mga tao ang isang mirakulong ito, sinabi nila na ito nga ang totoong propeta pa rin ito sa liputan. Katulad po na sinabi kanina sa Isaiah na merong ipanganganak na Jesus, na merong ipanganganak na tagapagligtas, na merong isang propeta ipanganganak, at yun po ay si Jesus. Sinabi po nila, katulad po sa Deuteronomy 18:15, mula sa inyo pipili si Yahweh ng propetang tulad ko, siya inyong pakikinggan, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipagsasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. After po na nakakita po ng mga milagro ang mga tao, doon po nila sinabi na ito nga ang totoong propeta na darating sa sanlibutan. Dati pa po sa Deuteronomy po, Old Testament pa lang po, sinabi na po, ipinahayag na po ang propetang darating. Ay after po nakita nila si Jesus, napatunayan po nila mismo sa mata nila na ito nga yung propetang sinasabi sa Deuteronomy at sa Jeremiah. Sabi, nalalapit na ang araw, sabi ni Yahweh, na pasisibulin ko mula sa lahing David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong marunungang maghahari. Ito po, bago pa po dumating si Jesus, Jeremiah, na sinabi na po na may darating na isang hari. Sabi po sa Sakalas 9:9, Siyon, magalak ka at magdiwang, umawit ka ng malakas, O Jerusalem, pagkat ang hari mo ay dumarating na, mapagwagi at mapagtagumpay, mapagkumbaba siya at nakasakay sa isang bisirong asno. Sino po yung nakasakay sa isang bisirong asno? Nung malapit na po siyang nagpunta po sa Jerusalem, si Jesus po. Kaya dito pa lang po makikita na po natin kung sino po yung ating pinapapupurihan, yung taong sinabihan na siya po ang propeta, siya po ang hari, siya po yung mapagkumbaba, siya po yung ang nakasakay sa bisirong asno. Sabi po sa awit 1:10-15, ang lahat ng bagay na hininasyon ang aking ibibigay at hindi magugutom ang dahon sa buhay. Katulad po ng ginawa ng Panginoon kaganina, wapalya pong pinakain ang lahat ng nagugutom, libong tao na nagugutom, sinabi po sa awit na hindi niya po gugutumin ang mga buhay na ito. Kaya po sabi po kanina, yung pinagtanong po natin na ang lahat po ay luluhod sa harapan niya at ipahahayag na siya ang Diyos. Na bago po kasi after po na nakakita po ng milagro, gusto niya pong kuhain ng mga tao si Jesus para papurihan lang po siya. Gusto na po silang, ito yung haling propeta, ito nga yung hari. Ito na, gusto na po siyang itangyag sa maging hari. Pero ano po ang ginawa ng Panginoon ng time na yun? Tumakas po siya, umalis po siya, kasi sabi niya, hindi pa ito ang right time para ihanyag siyang maging hari. Bakit po? Kasi kailangan po tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya hindi pa po yun yung right time. Kaya sinabi rito sa Pilipos 2:10 na pag dumating na po yung kanyang right time, for the second coming, ang lahat po ay luluhod sa harapan niya. Lahat po, wala pong hindi luluhod. Kaya ngayon pa lamang po, alam na po dapat natin kung paano magpuri sa Kanya, kung paano magbalik ng pasalamat sa Kanya. Kasi darating ang isang araw, lahat po tayo haharap sa Panginoon, lahat po tayo luluhod sa Panginoon. Kung ngayon lamang po, hindi pa po natin kaya papurihan ng Panginoon, paano po pagdating po niya? Paano po natin siyang papupurihan ng may katotohanan? Kung ngayon lamang po, sira na po ang relasyon natin sa Kanya. Hindi po darating ang time na tayo kasama sa mga luluhod sa harapan niya. Kung ngayon pa lamang po ang relasyon natin sa Kanya, hindi po natin alam ang totoong pagpupuri sa Kanya. Danasin po natin. Anuin po natin yung, minsan po maraming nagsasabi sa atin na, ano ba yan, wala nang ginawa kung dumiyak sa harapan ng Panginoon. Hindi po kasi nararamdaman ko, nararamdaman ng mga taong totoong nagpupuri sa Panginoon. Meron pong iyak ng sakit, meron pong iyak ng kagalakan. Hindi naman po lahat ng luha ay luha ng pagkalungkot.
Hindi lamang po lahat ng luha. Luluha lamang ba dahil umiiyak lang ba dahil sa nalulungkot, sasaktan? Hindi po. Mas marami po yung totoong luha ng kagalakan. Biyak, tumutulo ang luha mo dahil galak na galak ka sa Panginoon na nagbigay ng buhay sa iyo. Kaya muli po natin naisip na tayo minsan pa sa buhay natin, maranasan natin yung totoong pagpupuri. Hindi po yung totoo, hindi po yung talagang magpupuri ka lamang na nandyan ka lang, kundi yung totoong pagpupuri na maranasan mo na talagang ang Diyos ay buhay sa buhay mo. Kaya gano'n na lamang kaya yung pagpupuri mo, gano'n na lamang, halos hindi mo na ma-express talaga kung paano pa yung buhay mo, kung paano pagkanta mo, kung paano yung pagpupuri, kung ano pang klaseng buhay bibigay mo sa Panginoon. Halos kung tutuusin, kulang po lahat. Kahit ano pong gawin natin, magtumbling man po tayo dyan, magpasirko-sirko man po tayo dyan, kulang pa rin po lahat para maibalik natin sa Panginoon kung ano yung tayo ngayon. Kapatid, kung meron talaga tayong kaligtasan na alam mo, sabi nga sa kanina ni Pastor, panghawakan nyo na meron kayong kaligtasan. Kasi sabi niya, pag walang assurance of salvation, magpapaligoy-ligoy ang buhay natin. Magpapaikot-ikot ka lang sa wilderness pag hindi mo pinahawakan na meron kang kaligtasan. Once na naniwala ka sa Panginoon, sinabi, believe and you will have salvation. Sinabi po ng Panginoon, ang Diyos po ang nagsabi nun, na kapag ikaw ay naniniwala, mayroon ka ng kaligtasan. Panghawakan po natin ang kaligtasan mo ito para hindi po tayo magpaikot-ikot sa wilderness. Para wala po tayo maligdaan na magkaroon po ng daan sa Satan na mag-inject po siya ng kung ano-ano sa ating buhay. Kaya patuloy po natin purihin ang Panginoon. Damdamin po natin kung ano po yung totoong salvation sa buhay natin. Kapatid, kung meron kang nararamdaman na ikaw ay nagkaroon na ng salvation sa puso mo, makakapuri ka na sa Panginoon. Makakapuri ka na sa Panginoon ng may katotohanan, ng may... Muli po natin aawitin ang tunay na papuri sa Panginoon. Sa oras po na ito, ngayon po narinig natin kung ano ang katotohanan ng pagpuri. Papurihan po natin siya. Sabi nga, worship Him sa spirit and in truth. Papurihan po natin ang Panginoon. Nagdamin po natin ang totoong pagpuri sa Kanya. Totoong pagbibigay ng galang sa Panginoon. Sabi nga po, kung ang sasalubungin po natin ay mga presidente kung saan lugar, siguro po tayo ay talagang aayos ng todo-todo. Magbibigay galang pa po tayo. Halos magkakandaan na po yung ulo natin sa pagbibigay galang. Kung andyan po yung mga principal, andyan po yung mga presidente, magkakanda yung ulo po natin, sobrang bigay galang na halos sumayad na po sa lupa. Minsan po gawin po natin sa Panginoon. At tulad po ng sinabi ni Pastor Kaganina, sa Osaka at sa Tokyo, kung ano yung isang bagay na magkaiba ang culture nila, doon lamang po nakikita natin na sabi rin sa taga-Tokyo, ito nakikita mo ba to? Sabi ng taga-Tokyo, ay oo, di ba yan yung parang sinasanto-santo na ganun lang po yung response. Pagdating po sa Osaka, iba po yung response. Ito nakikita mo ba to? Ang ginawa ng taga-Osaka, lumuhot, kumanon. Ibig sabihin, pareho kayong Hapon, kaiba kayo ng response. Hindi po natin sabihin sa Kristiyano, pareho kayong Kristiyano, magkaiba kayo ng way ng pagpupuri. Para ka na rin yung way ng pagpupuri mo, pagpupuri ng isang hindi Kristiyano. Tingnan po natin. Conforme po sa reaction natin sa Panginoon, kung paano po natin ibabalik sa Panginoon ang pagpupuri sa Kanya. Sa reaction po natin, sa action to action po, makikita po natin paano po pupurihin natin ang Panginoon. Minsan ka po, tayo po tamayo, minsan po natin papurihan ang Panginoon. Paano po ang totoong pagpupuri sa Kanya. Kapatid, ito po ang oras para papurihan mo ang Panginoon sa puso mo, na nagagaling sa puso mo. In the spirit and in truth, papupurihan natin ang Panginoon. We praise you, God. Hallelujah. Hallelujah.
dakilang Diyos, patuloy ka namin pinapupurihan. Purihin ang ngalan mo, sambahin ang ngalan mo, dahil ikaw ang Diyos, ikaw ang nag-iisang Diyos, ikaw ang nag-iisang buhay na Diyos. Maraming salamat sa iyo, Ama. Maraming salamat sa salvation na binigay mo sa amin. Papurihan ka namin, pasasalamatan ka namin, dahil ikaw ang unang nagmahal sa amin. Minahal mo nga kami, Ama, sa kabila ng aming kalihitan ito, sa kabila ng aming karumihan. Patuloy mo kami minahal. Maraming salamat, Ama. Kaya sa oras nito, Ama, tanggapin mo ang aming pagpuri sa iyo. Tanggapin mo, Ama, ang aming pagsamba sa iyo. Tanggapin mo, Ama, ang aming paghawid sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Ama. Maraming salamat. Lord, kulang ang mga salita. Kulang ang mga salita nito, Panginoon. Upang may balik namin sa iyo ang lahat ng kabutihan ginawa mo sa buhay namin. Na kaya kami narito ngayon, Panginoon, dahil iningatan mo kami mula nung kami pinanganak. Mula nung kami sinilaw, Panginoon. Iningatan mo kami at hanggang ngayon, patuloy mo kami iniingatan. Mula pa sa aming mga apo, sa aming mga anak, sa aming pamilya, ikaw ang Diyos na nag-ingat. Maraming salamat, O Lord, sa mga dinaranas namin mga problema. Alam namin, O Lord, na kaya kami nakakatayo pa rito dahil ikaw ang sumama sa amin. Ikaw ang nagbigay ng kalunasan sa mga problema namin. At patuloy, Panginoon, na ikaw pa rin ang kasama sa amin. Ano ang problema, ano ang bundok, ano ang sakit ang aming danasin, Panginoon. Alam namin, O Lord, na ikaw ay isang tapat na Diyos. Ikaw ang Diyos na hindi nakikiwan. Hindi ikaw katulad ng tao na nagsisinungaling. Ikaw ay Diyos na tapat. Ikaw ay Diyos na nagmamahal. Kaya dapat lamang, Panginoon, na purihin ka, sambahin ka. At dapat lamang, Panginoon, na itanya ang iyong pangalan sa buong mundo. At minsan pa, sa iyong muling pagbabalik, Panginoon,